Kuha natin na ang mga kamay. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
sitwasyon ng buhay natin. Siya yung ating sandigan. Siya yung nakakaalam ng landas na ating natahakin. Minsan, nararanasan natin sa sitwasyon na tila ba wala ng solusyon. Pero tunay ang Diyos ang gumagawa ng paraan, gumagawa ng lahat upang masolusyonan ang iyong mga problema. Kaya nga sa ganito, kaya natin pagkatiwala sa Diyos sa lahat. Ano bang suliranin natin sa buhay? Ano bang mga desisyon natin? Kaya hayaan natin ang Diyos ang manguna sa atin, ang mag-lead sa atin dun sa greater plan niya para sa ating mga buhay. Huwag tayong manakal sa ating sarili kundi sa lakas at karunungan ng Diyos, sapagkat siya lamang ay gumawa ng himala sa buhay natin lahat. Yes, God. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, Lord. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waiting, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waiting, miracle work, promise keep, light in the darkness.
Ikaw, Diyos lang. Kaya purihin ko siya sa panging sanay na ito. Lord, worship you, God. So, even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, you never stop, yes God. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper. Yes, Lord God, you are the waymaker, miracle worker, promise keeper. You are the light in the darkness, O Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord. We worship you, God. We glorify your name, O God. Luwalhati ka namin, O Diyos. We magnify your name, O God. Pinanakita ka namin, O Diyos. Karapat dapat na papurihan, Panginoon. Sambahin, luwalhatiin, para naman. Amen. Nung ikaw maimas para ng bahay ito, O Diyos. Kaya mo, ikaw magliwanag sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, kung anumang gawa ng kaaway, kung pigil sa amin, upang malaya kami makasamba sa iyo, Panginoon. Sinasaway namin ito in the name of Jesus, in Jesus' name. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa paggabay mo sa pamamagitan mo ng Espiritu. Sa iyong salita na nag-iilaw namin, O Diyos, ang ng aming pananampalataya. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ka ng bawat isa. Hayaan mo, O Diyos, na puspos kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ibabad mo kami, O Diyos, sa iyong mga salita. Hayaan mo itong aming maging kalakasan. Sapagkat tunay na kung kasama ka sa namin, O Diyos, sino ang laban sa amin? Tunay nga kung kasama ka namin, kapag katagumpayan namin lahat ng laban. Kaya ikaw, pinagkakala namin, Diyos, sa iyo kami nagtitiwala, magugusa. Kalooban mo, O Diyos, sa masunod. Ito pong aming dalangin sa mga pangyarihan ng Panginoon Jesus. Happy New Year. Patuloy natin kapatid natin ang Happy New Year. At ang tema natin for 2024 ay pagsamba.
pagsamba at paghayo. Pagsamba at paghayo. Kaya ang ating pag-usapan ngayon ay ito. Blessings of Church in Gathering. Ang pagpapala na tinatanggap ng iglesia kapag siya'y nagkakatipon. Ulitin ko, pagpapalang tinatanggap ng iglesia sa panahon na siya ay nagkakatipon katulad nito. Yan ang pag-uusapan natin sa gabi ito. Pero balikan muna natin yung vision ng City of Hope. At basahin natin ulit. Just to remind us, again, we will start this year. Then, of course, maganda na magsimula sa tama. Sa construction, gano'n. Pag layout mo, mali, wala sa eskwala. Matatapos yung bahay, wala sa eskwala. Yung wala sa huglog, matapos yung bahay, wala sa huglog. Okay, maganda, magsimula tayo sa tama. Amen, diba? Let's start right. At ito yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. This is our vision. City of Hope vision can we live together, all together. A community of faith devoted to honor and serve God through multiplying missionary disciples in every strategic area. We proclaim and demonstrate Christ's message of compassion and love to the lost and needy. Ginawa ko ng dilaw yung pinakamahalaga. No? Ano pinakamahalaga? Tayo ay church, so we are a community of faith. We are church devoted to what? To honor Him, to serve Him. So, madaling salita, we are devoted to worship God. We'll say amen to that. But ang City of Hope, hindi na sumasamba sa Panginoon, itigil na. Yan ang pangunahin. Pangunahin, tayo ay sumamba sa ating Diyos. Ang gagawin, sa paraan, to multiply disciples. Saan? In every strategic area. No? Kung saan man strategic, doon tayo. No? Kaya nga ang pangalan ng church natin ay City of Hope. Kasi ang mga strategic area, mga city. Okay? At that's our prayer. And ang prayer ng COH Marikina, magkaroon siya ng anak sa Toronto, no? COH Toronto. So, ipanalangin natin sa Panginoon. Ang ating mission ay ito. Sabay-sabay. Exalting Jesus. Okay, sabay-sabay. Exalting Jesus to multiplying missionary disciples. So, yung mapansin, ano ang pangunahin? Pagsamba pa rin. Exalt Jesus. Paano? To multiply missionary disciples. By the way, what is church? Ano ba ang church? Ano ba ang church? The church is the new community or new people of God. Kasi may old people. May old community ang Diyos. No? Ngayon, itong new people of God is different to the old because the new is created and established by Jesus Christ. Amen po ba? Ang church ay nilikha, ginawa ng ating Panginoon Yesu Cristo. Yun ang sabi sa Matthew chapter 16 verse 18, and let's read again together. I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Yung sa NASB. Sabi ko lang dilaw, I will build my church. The church is Jesus. Amen? Ang church ay kay Jesus. At siya rin ang nagtayo ng kanyang iglesia. Siya naglikha. Lagi pong gano'n. Kung sino ang may likha, siya ang may karapatan. Di ba? Pag may na-invento ka, ipapapatent mo yan. Para wala makaangkin na iba. Right? Ganun lang yung general principle. Kapag ikaw na-invento, sa iyo yan. Pag may natuklasan ka nga, di ba? Ipinapangalan sa iyo. Yan, di ba? May natuklasan bagong isda si Pastor Ariel. Itutuko sa kanya yan, Arielesi. Ipapangalan sa kanya. The church is created by Jesus and therefore, He is the owner of the church. Amen po ba? Sa Tagalog, ito, nabasahin sa Tagalog, Mateo 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro,
At sa ibabaw ng bato ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang ganda ng talatang ito, no? The church is Jesus, no? Jesus, kaya ito yung may kapangyarihan. No? Kaya siya may kapangyarihan. Okay, the church was created through the sovereign word of the Holy Spirit. No? Actually, nung una kami nag-meet ni Brother Mer, sinabi ko sa kanya ito. Kasi meron siya mga attempts na mag-start ng church, na Makati, Lipan, kasi meron may frustration ako, hindi natutuloy. Kaya sinabi ko sa kanya, hindi ibig sabihin nagtipon ng tao, church na yan. Kailangan nilikhayan ng banal Espiritu. Kailangan pinangunahan niya ng banal na Espiritu. Saan natin makakita yan? Sa Gawa 2, 1 at 4. Okay, basahin natin ulit sabay-sabay. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw na yung ibang tawag yan, Feast of the Harvest. Pista ng pag-ani. Verse 2, sabay-sabay. Walang ano-ano yung ingay na nagmula sa langit at tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Verse 3, may nakita silang parang mga bilang apoy na lumapo sa bawat isa sa kanan. Alam na sa Biblia, ang apoy o bilang apoy ay simbolo ng presensya ng Diyos. Symbol of presence of God. So, kung nagkatipon lang sila doon, without the presence of God, that's just a mere meeting. It's just another gathering. Na parang meeting lang yan ng TOTA, meeting ng PTA. Na pangkaraniwang pagpupulong lang yan. But because the presence of God is there, nalikha ang church. Is there amen to that? Bakit naging church ang isang gathering? Dahil nandoon ang presensya ng Diyos. What's the difference between other meetings? Okay? Verse 4. Sabay-sabay. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ito yung birthday ng church 2,000 years ago. Okay? It was happened 2,000 years ago. So, yun ang edad ng church. Church almost 2,000 years old. No? Ipinanganak siya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kung paano si Jesus ipinanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu, the same thing, ang church nalikha rin sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Now, the question is, why did God create another community? Bakit na Diyos lumikha pa ng isang pang community kung meron na siyang chosen nation? Di ba? Ano ba chosen nation ng Diyos? Israel, right? Israel, that is the first chosen nation of God. Pero bakit kailangan pang lumikha ng isa pa? Bakit pa kailangan ni Jesus magsabi na, upon this rock, I will build my church? Kung meron ng Israel, bakit meron pang lumikha pa ng isa pa? No? Ano ang kanyang reason? Ang unang reason is this. The first community, or the old nation of God, is no longer bearing fruit. Hindi na siya nagkakanak. Hindi siya nagbubunga. Hindi na siya nagbubunga. Kaya, sabi ni Jesus, hindi kayo nagbubunga, ano gagawin? Ito makita natin in Matthew 21:18 and 19. Let's read together. Kinamagahan na si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng bruto. Nakita niya sa puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siya nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman, agad na natuyo ang puno. Alam niyo yung puno ng igos, katulad yan ng aratilis na kabayabas. Ito yung mga namumunga na walang season. Kaya nga yung mga all year round namumunga siya. Kaya nga yung mga nakaranas dito ng magkating classes, nagtatambay sa ilalim ng puno na kasi hindi magugutom. Hindi siya magugutom sa ilalim ng puno ng bayabas. Dahil ang bayabas lagi namumunga. Ang igos yun din. Fig tree is the same. Wala siyang season.
Talagang pag pumunta ka sa kanya, makaasa ka, meron kang makukuhang bunga. Pero, nagustuhan si Jesus. Pagpunta niya sa iyo, bakit mo yung bunga? Ang alam ko, pinakita sa akin ni Sister Joy, yung picture ng fig tree. Hit talaga. Yung kanyang sanga, hindi mo na makikita sa dami ng bunga. Pag nakapalibot sa sanga niya, yung mga bunga. At all year round, meron siya available. Pero ang nakita ni Jesus, wala anumang bunga. Pero maganda ang dahon. Ang ganda ng dahon, pero walang bunga. Nilarawan ng Israel na maporma sila, pero walang bunga. So, ang Diyos ayaw ng forma lang. Ang Diyos ay gusto bunga. Kasi mo sa kabi mo, ayaw ng Diyos ng forma lang. Ayaw ng Diyos ng pakita lang. Di ba? May ganun, di ba? Pasat lang. Pasat lang. Pakita lang. Ang gusto niya, may bunga. Isa amen ko na. Kaya ang church, asito ko, yun ang kanyang pangitangin. Multiplying missional disciples. Gusto natin mamunga. Ano po ba? Mamunga ng mga disipulo. Saan mamunga? Kaya nga, natuwa ko na si Brother Mark merong pangarap, panalangin na magkaroon ng sariling business sa Toronto. And at the same time, ang heart niya is to multiply disciples in those ways. No? At isama natin lagi sa kalalahan. This is the reason why God created a new community. Hindi na kayo nabumunga, matuyok ka. Di ba? Ang sabi ka doon? Agad na natuyok ang puno. Sinumpa sila ng Diyos. No? A community that bears much fruit ang gusto ng Panginoon. Kaya, panahon na hindi na talaga nagbubunga ang Israel, wala na. Pinatulan na sila ni Jesus. In Matthew 21 verse 43, ito mabasa natin. Let's read together. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa nakakapasuri sa kalooban ng Diyos. Sa Tagalog, hindi masyadong kita yung meaning na. Tingnan natin sa English. Sa ESV, English Standard Version. Let's read together. Matthew 21:43. Sabay-sabay. Therefore, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. Ako magbabasa. Ipaparaphrase lang ng konti. Therefore, I tell you, Israel, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people, church, producing its fruits. Yung plan ng Diyos na dapat ang Israel ang mamunga, hindi nangyari, nabigo siya, hinatulan niya na. Hindi na kayo mamunga. Kaya ang pamamunga, ibibigay ko na sa panibagong bayan. At yun ang church. We are the new people of God. We are the new nation of God. We are the new Israel of God. Kaya sige, iman na. Pero inasahan na. Mamunga. Pag nagtanong niya yung katabi mo, ano yung inasahan ng Diyos? Ano yung katabi mo? Ano yung inasahan ng Diyos? Mamunga. Diba? Now, the kingdom of God or the reign of God, ay pagkahari ng Diyos, ay para nasa bagong community. And that's the church. At yung church ay yung ipinanganak during the Pentecost. Okay? At ang inasahan ng Diyos doon, sila ay mamunga. And Jesus assured the church of His presence every time the church gathers. So, kapag ang church nagkakatipon, ang kanyang pangako sa atin, naroon siya. No? Kapag ang mga anak ng Diyos nagkakatipon, alam-alam sa kanyang pangalan. Ang kailangan minimum requirement is 2 persons or 3 persons. Very minimal, right? Diba? Napakaliit na bilang. Dalawa lang nagkakatipon na doon ang kanyang presensya. As long as they gather for His name. Ano sabi? No? The church is a gathered community. No? Matthew 18:20. Let's read together. Sabay-sabay.
sapagkat saan man ay dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. Say amen to that. We are more than 2 here. We are more than 3 here. And we are gathering to worship Him. We gather here for one reason, to worship God. And what is His promise? He will be with us. His presence will dwell with us. Di ba? Pero kapag kasama mo, titingnan ko, wala doon ang presensya. Di ba? Titingnan ka naman, wala doon. Kahit pa yung sabungan na merong Kristo, wala doon ang Kristo. Di ko ba? Di ko ba? Pero, may dalawa, tatlo, nagkakatipon, alang-alang sa kanyang pangalan, ang pangako niya, naroon akong kasama niya. And number 1, the church is a fellowship of believers. Pag sinabi mo, church, may fellowship. Pag sinabi mo, church, may pagtitipon. Mali nga na ang requirement, dalawa o tatlo lang. Basta nagkatipon siya, may church. Di ba? Kaya paglipat nyo, church natin yan. Declare, City of Hope, Toronto. Kasi may dalawa o tatlo. Di po ba? Saan kayo tumago? Sumasama kayo sa Panginoon, you are church. Di ba? Because church is a fellowship of believers. Pagtitipon ng mga mananampalataya. Matthew 18:20 sa English natin basahin. At ito yung version ni Eugene Peterson. Pangalan ng kanyang Bible ay The Message. Okay? Let's read together. And when 2 or 3 of you are together because of me, you can be sure that I'll be there. Diba? Diba? Pagka-translate mo, you can be sure that I'll be there. If you go together, meet together because of me, you can be sure that I'll be there. One of the most important ministry of the church is fellowship. Ito na pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga na ministeryo ng church na magkasama-sama. Actually, pinaghahandaan natin ito, dito ba? Actually, dito tayo madalas magkita. Hindi sa ibang gawain. Every Sunday, when we fellowship and worship, dito tayo madalas magkita. Ito yung nagpapakita ng totoong kalikasan ng church, no? As a social community. Church is a social community. We live in a community. Okay? That's the nature of the church. And also, this is an evidence of Jesus' redemptive work. Ito yung ebidensya ng Diyos na si Jesus ay nagligtas. At yung mga niligtas niya, nagkakatipon-tipon. No? A community reconciled to one another. Okay? Di po ba? Kapag kayo ay nasa church, di ba ang feeling? At ito naman yung katabi mo. Ngayon katabi mo. Iba dati. Di ba? O pumasok kayo sa for example, pasok kayo sa sinihan. Hindi naman yung katabi mo. Sabi mo sa bago. Pero pag sa church kayo, iba. Palagay ka. Because this is one family, one body. Because Jesus is here. Si Pablo nga sabi niya, church is one body. Fellowshipping or gathering is vital to the spiritual growth of individual believer. Yung pagtitipon na ito, mahalaga ito sa paglagong pananampalataya. Lumalago tayo kapag gumagano tayo. Pag hindi tayo gumagano, medyo nababansot ang ating paglago. Di ba? Matagal kayo hindi nakadalo. Tagal nga natin hindi napag-worship dito. Bigla na-miss nyo. Tama ba? Kaya na-miss nyo, no? Di ba? Na-miss nyo yung pagtitipon. Kasi, meron kang nangyayari habang ikaw ay gumagano sa fellowship, sa pagtitipon. At meron yung dagdag sa paglagong pananampalataya. Bakit? Dahil kapag dumadalo ka,
na ipapractice mo yung one another ministry. Ano ba yung one another ministry na yan, Pastor? Basahin natin. Babasahin ko yung verse, babasahin niyo yung category. Okay? Okay, number 1, John 13:35. Love one another. 1 Corinthians 12:25. Care for one another. Galatians 6:2. Bear one another's burdens. Ephesians 4:32. Forgive one another. Colossians 3:16. Teach one another. 1 Thessalonians 5:15. Do good to one another. James 5:16. Confess to one another. Show hospitality to one another. 1 Peter. 1 Peter 4:9. Show hospitality to one another. At alam nyo, we can best practice the one another ministry once we are in the fellowship. Na nagka-pandemic, napagkento tayo sa online. Lord, thank you. Nagka-pandemic pero maganda yung technology. No? Pero, hindi pa niya kaya i-replace yung ganansya. Okay? Ganansya or advantage ng nagkakatuto ng face-to-face. Di ba? Iba pa rin. Iba pa rin ang face-to-face. Tama po ba? Di ba? Kahit yung mga nag-abroad, kahit lagi nag-uusap by video call, iba pa rin pag nandyan yung tao. Mas napapractice mo yung one another ministry. Di ba? Naiiyakan mo yung totoong tao. Makukusta mo, naipapanalangin mo. Di ba? Napapalakas mo, na-encourage mo. Okay? Just like, ito yan may ganun palang ministry. Anong ministry yung pastor? Ministry of attendance. Ministry pala yun. Pag umattend ka sa fellowship, kasi minsan narinig lang natin, nagabutas ka ng pangko. Yung pala, ministry pala yun. Bakit? Kasi na-encourage yung tao kapag nakikita ka. Di ba? Sabi mo kanina doon sa church sa Kalamba. Di ko ba, pag ako pumunta, wala si Sister Girl, nahanap mo. Opo. Di ba, malungkot kayo? Sabi nila, opo. Di ko ba, pag nakita mo ang tao, masaya ka. Kita pa si Sister Maricel, masaya ako. Na-encourage ako. Nakapag-minister siya sa akin. Minister of attendance, merong encouragement. Pag nakita mo ang tao, kita pa si Adrian, masaya ako. Yan. Kapag wala si Adrian, ako wala si Adrian. Pero pag nandiyan siya, masaya ako. Dahil nag-ministry siya, nag-encourage siya, nag-encourage. Di ba? Nag-encourage siya. Saan natin mabasahin? Hebrews chapter 10, verse 24 and 25. Let's read together. Sabay-sabay. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Nakita natin? Diba? Saan mangyayari yung motivate one another? Saan mangyayari yung encourage one another? By not neglecting our meeting together. We say amen to that. Ang sabihin mo sa kapatid mo, kaya nga mahalaga ka. Sabi mo, kaya nga mahalaga kang nandito. Sabi mo, kaya wag ka nang palitaw. Ay, palitaw, lulito. Bakit? Kasi pag nandiyan ka, you are an encouragement. Di ba? Pag nandiyan ka, may mga sumasaya. May mga lumalakas ang loob. Di ba? Mas masaya. Mas malakas ang loob mo. Mas marami, mas matapang ka. Di ba? Yung parang mga bata, no? O ano, mag-isa. Tapos ang kasama kayo, uwi, di ba? Pag marami, o ano. Ang tatapang tayo madami. Di ba? May encouragement. Sabi sa buktong na Pilipino, buktong ba yan? Yung takot ako sa isa, matapang ako sa dalawa. Yung kulay kawayan.
Di ba? Pag dalawa, magtama ka. Pag isa, doon ka. Yung dami, may dulot na encouragement. Sabi mo sa katabi mo, kaya nga, mahalaga ka sa akin. Okay. Pangalawa, hindi lang, church is not only a fellowship of believers, but the church is a fellowship with Jesus. Hindi lang natin ito fellowship, hindi lang tayo ang nagkakatipon dito. Nagkakatipon tayo kasama ang Diyos. Nakanta ni Pastor JP kanina, You are here. Ito lang Pastor JP. Ay, di ba? You are here, Lord. Mending every heart. I worship you. I worship you. Di ba? Nandito ka. Palagtipo ng mga mananampalataya, kasama nila ang Diyos. The church is a fellowship with Jesus. Okay, Matthew 18:20 again. The message sabay-sabay. And when 2 or 3 of you are together because of me, you can be sure that I'll be there. Jesus is here. God is here. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin siya. Hindi lang natin ito pagtitipong kasama ng Diyos. Fellowship of the church is a powerful gathering because God is present. No? God is present in this meeting of the believers. Ang Diyos ay nandito, kasama natin. Sabi nga ni Craig Van Gelder sa kanyang libro na The Essence of the Church, no? Basahin natin sabay-sabay. The Spirit is at work, strengthening, convicting, healing, shaping, and encouraging persons as they relate in community. Diba? Minsan, nararanasan ang kagalingan sa panahon ng pagtitipon. Minsan, nararanasan ang kalakasan sa panahon ng pagtitipon. Minsan, nararanasan ang pagbabago sa panahon ng pagtitipon. Minsan, nararanasan yung encouragement, nararanasan yung conviction. No? Nababago yung isipan mo. Diba? Nababago ang pumunta ka sa church, talagang madilim ang iyong paningin, naninig ka ng dibdib mo. Pero after the church, you are enlightened. Amen? Sabi ko sa tayo, ano ka na ako sa'yo? Bakit? Kasi ang Espiritu gumagawa sa panahon ng pagtitipon. This dynamic community of God can bring impact to the lives, even to the lives of the unbelievers. Kapag ang iglesia nagkakatipon sa Espiritu ng pagmamahalan, kahit yung mga hindi mananampalataya, pinapagpala. Gawa 2:44 at sumusunod. Let's read together. Sabay-sabay, ha? Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang kapagbilihan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanya pangangailangan. Ganda ng church na ito, no? Parang nagugulan. Nagmamahalan sila. Dapat ito ng church. Church should be a reconciled community because we're preaching the gospel of reconciliation. Di po ba? Kailangan tayo muna magpapatuon na tama yung ating pinapangaral. Sa church, kapag nag-promote ng ebanghelyo ng pagkakasundo at ang iglesia hindi nagkakasundo, anong ibig sabihin mo? Di ba? Kabalitunan. Di po ba? Hindi totoo pinapangaral mo kasi hindi nakikita sa iyo. Di po ba? Kaya dito kita natin, verse 44-45, hayag na hayag ang pagmamahal niya sa bawat isa. Verse 46, sabay-sabay. Araw-araw sila ay nakakatipon sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may mabis ang looban. Ano nangyari? Ito ang resulta. Verse 47, sabay-sabay. Nagpupuri sila sa Diyos at inalulog
Nagpapalit sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inilin. So say amen to that. Diba? Kapag iglesia, nahayag, pag-ibig ng Diyos, hindi ka pa nagsasalita, yung tao, sinasabi na, totoo ang kanilang Diyos. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, bilang tugon natin dito, ito gagawin natin for 2024. Okay? Ito, basahin natin. To create our own community function. Hindi natin kailangan maghintay ng another pandemic. Hindi kailangan another COVID. Magkaroon na tayo ng sarili natin community function. It's a good idea to practice the one another ministry. Ang tawag natin ay the COH, community function. Pag punta tayo every Sunday, may dalawa tayong galagyanan for the opening box. Bawa, may mga hindi na kayo gamit na labis na sa'yo. No? Open mo na. Bawa, may sabutan hindi na labis na, 10 sabon mo, hindi kayo may dalawa. May matagal na hindi nagsasabon sa Adrian, at least makisal Adrian. Diba siya? Hindi na lang yan, example lang. Di ba? Kumbaga, you share the blessing. Amen? You share the blessing. Okay, hindi man, halimbawa, may kaibigan. May kaibigan sila Sister Maricel. Teka, bakit bahay? Walang bigas. May nagdala ng bigas. Kaso pwede ko hingin, ibibigay ko sa kapitbahay namin. Sige, dahil mo, i-share mo. Say amen to that. Yan ang ibig sabihin ng true religiosity. Nararamdaman, hindi lang naririnig, nararamdaman ang mabuting balita. The good news, both heard and experienced. The good news, both heard and experienced. Naririnig, nararanasan. Okay, indeed, when we practice the ministry of one another in our church gathering, it testifies that God's presence is with us. Amen? Pag-ibig ng Diyos bilang pinag-aaralan. Pag-ibig ng Diyos, ipinapamuhay at ipinaparanas. Kaya tayo, tumabanda muna tayo ng Lord's Supper. After natin tumanggap na Lord's Supper, ipapagpapit ang tawag. Pag-pray natin. Panginoon, salamat po dahil meron kayong pagkakataon na makibahagi sa banal na hapunan. Dami na namin sa pag-alaala sa iyong pinawalo sa kusang kalbaryo, pagliligtas sa amin, muli kami mapasigla, mapalakas sa aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Bless mo mga elementong ito. Tinapay na simbolo na yung katawan at ang sarot na simbolo na yung dugo. Salamat po, Panginoon, sa mapagpapalang aming tatanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwakan natin ang tirahan. Sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon ang siyang itinatagubilin ko sa inyo, na ang Panginoon Jesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay kumuha ng tinapay at pagkatapos magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kanin at tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Huwakan natin sa sarot. Sa ganyang paraan, ikinuha niya ang sarot pagkatapos ng kapunan at sinabi, ang sarot ito ang baktipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi-sabi natin inumin at magpasalamat sa Panginoon.
Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay nito at iinuman ang sawo, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muli pagbalik. Sige tayo patuloy na manalangin sa Panginoon. Pray tayo sa Lord. Panginoon, dalahin ko yung patuloy kong kapalag sa buhay ni Archie, buhay ni Chi, Lord. Alam ko po, laging pinakamabuti ang plano mo sa akin. Salamat sa iyong magandang plano sa buhay nila. At habang sila yung malakad ayon sa iyong kalooban, malakad ayon sa iyong katuwiran, mangyayari ang nais mo sa kanila. At makakaasa kami, Panginoon. Hindi mo sila iiwanan, hindi mo sila papabayaan. Ikaw ang tutugon sa lahat ng panalangin ng kanilang mga puso. At mangyari yun sa iyong kaparaanan, mangyari yun, Panginoon, sa iyong kapanahunan, mangyari yun sa iyong kalooban. Lord, we want to declare your blessings sa buhay nila. Sa panahon na ito, Panginoon, bagong taon, O Diyos, sa mabiyaya at kasalanang bagong taon, patalaw mo sa buhay nila. Pagpalain mo sila at kabayan, at patuloy na kasangkapanin para sa iyong gawain. Sa ngalan ng Panginoon, Yesu Cristo. Dalahin din ang Pastor Ariel, kasama ng nanay, kaya patuloy na magpala sa kanilang sambahay. Kaya patuloy, O Diyos, ang mataas sa buhay nila. May mga prayers sila sa kanyang puso. Si nanay, may prayers sa kanyang puso. Pastor Ariel, may prayers sa kanyang puso, Panginoon. Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng iyon. Meron siyang pangarap, meron siyang mga desires, meron siyang mga dreams, meron siyang mga bagay na inaasal at isinasalubuni namin ito sa iyo, Panginoon. Aming itinatalaga sa iyo, isinusubo sa iyo mga bagay nito. At alam po namin, Panginoon, laging alam mo ang best para sa kanila. Ikaw ang Diyos na nauna na sa amin. Ikaw ang Diyos na laging handang makinig sa amin. At ikaw ang Diyos na tutugon sa kanilang mga kahilingan. Panginoon, dalahin ko na ikaw ang kumasangkapan din kay Pastor Ariel sa mandako mo siya daliin dahil mo siya asinang ilaw sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kasangkapanin mo siya, gamitin mo ang kanyang mga kaloob, gamitin mo ang kanyang mga kakayahan, gamitin mo ang kanyang mga talento para sa ikararangal ng iyong pangalan at ikatatatag ng iyong iglesia. Lord, dalahin ang maraming pagpapala sa buhay nila. Panalangin din, O Diyos, si Adrian, John, si Ken, si Joy. Lord, ang mga lingkod mo ito, O Diyos, na sa iyo lamang umaasa. At alam ko po, Panginoon, na sino lang umaasa sa inyo ay hindi nabibigo. Sila ay may mga simpleng kahilingan din sa buhay nila. Sila ay may mga naisin din, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Panginoon, bigyan mo ang mga panalangin ito. Panginoon, mangyari ang nais ng puso nila, O Diyos. Panginoon, Ikaw ang mamuna sa kanila. Ikaw ang magpaglubay sa kanila. Ikaw ang magbantay ng kanilang lakarin sa buhay. Panginoon, hayaan na sila ay naging lakaran lamang ang iyong katuwiran. Lakaran ang iyong kalooban. Dahil alam po namin, totoo ang iyong pangako that if we seek first your kingdom, if we seek first your righteousness, you will just provide everything that we need, Lord, in our lives. Kaya Panginoon, Ikaw magpala sa buhay ni Ken, ni Joy, ni John, ni Adrian, at ang kanilang buong pamilya sa pangalan ng Panginoon Kristo. Try ko rin na sila ay tumatag sa kanilang pananampalataya at ang kanilang pananampalataya ay magamit din para sa iyong gawain. Pagpapala rin, Panginoon, para sa bahayan ni Brother Mark, Panginoon. At alam ko, ikaw nakabasa ng kanyang puso, ikaw nakaalam ng mga desire ng puso niya para sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, pamilya niya, mahal niya sa buhay, Panginoon. Ang nalalaman mo ang mga bagay na pinaplano niya na italaga at sinasangkuli sa inyo, Panginoon, bigyan mo siya ng talino. O Banal na Espiritu,
Ikaw magbigay sa kanya ng discernment kung ano ang dapat niyang gawing desisyon. Lagi niyang isangguni at italaga sa iyo. Lagi niyang hanapin ang kalooban mo, ang direction mo, ang guidance mo. Dahil sa sinumang laging umaasa sa iyong pamumunan, hindi natibigo. Pagpalain siya kasama ng kanyang magulang. Panginoon, kagalingan, kalusugan sa nanay, at pag-iingat kay Apo po sa UAE at sa iba pa mga kapatid sa ibang bansa at sa mga kapatid niya na narito, Panginoon, at sa kanyang mga anak, Panginoon, dalangin ang iyong pagsama sa kanila. Dalangin ang pagkapalo mo lahat ng pagpapalang kailangan nila. Lahat ng mabubuting bagay na kailangan nila. Panginoon, kahit po yung kanyang mga desires, not only the needs, but also the desires of their hearts, Lord, mangyari in the name of Jesus. I-bless mo lahat ng sa kanyang kamay at balikat at patuloy na gamitin mo siyang daluyan ng pagpapala para sa marami. Salamat dahil isa siya sa mga leaders na sitaw po at patuloy siyang gamitin sa iglesia ito na patuloy na lumalago. Yung desire na magkaroon ng gawain sa Toronto, Canada, Panginoon, ngayon pa lamang ay pinagpapasalamat na natin. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat na kami for a new church na papanganak doon po sa Toronto, Canada, in the name of Jesus. Lord, also pray sa pamilya nila Salvador, nila Maricel, Panginoon, sa sino mang nagtitiwala sa iyo, sino mang nagsusuko ng kanyang buhay, sa Diyos na may-ari na lahat ng bagay, sa Diyos na may-ari ng langit at lupa, sa Diyos na totoo sa kanyang mga pangako, Panginoon, hindi na bibigo. So, aming dalangin ang mga panalangin nila sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, mangyari in the name of Jesus. Lord, blessing for them for year 2024, Panginoon. Pagpapalak sa taon ito, 2024 sa buhay nila. Magkaroon ng matatag na trabaho sa Salvador, matatag na trabaho si Sir Maricel, hanggang sa may paguyod ang kanilang pamilya ng maluwalhati. Huwag ginawa silang mawala sa kanilang paglilingkod sa iyo. Italaga nila na sila at apo nila sa bahayan ay sa iyo maglingkod, Panginoon. Pagpalain mo ang mga anak mo ito, bantayan, ingatan sa araw at gabi, at pagkalooban ng lahat ng bagay na kailangan nila. Panginoon, sa oras na ito, ipaparaming mga kapatiran na wala rito, sila Sentro, Brother Bobo, Panginoon, ano silang itinadalan, at iba pa, Panginoon, ano silang itinataas sa iyo, Panginoon. Panginoon, abutin mo rin sila ng iyong mayamang kapapasa. Panginoon, salamat po. Kung paano sinamahan mo kami, iningatan mo kami, pinagpala mo kami, tinustusan mo kami sa taong 2023, ngayon o Diyos ay umahanap kami sa 2024 na may pag-asa sa aming puso dahil ang aming Diyos hindi kami iiwan, hindi kami papabayaan. Panginoon, ikaw din na mapaspas sa amin. Pagkalina pala kasi, bigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu na nanahan sa amin. Ipagkaloob ang lahat ng bagay na kailangan namin sa pamagitan ng Ama namin na sa langit, mapagmahal na nagkakalog na lahat ng aming kailangan. Ibalik lang na po ingat at ang papuri, nakita at pagunlagi sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen.